Kasi wala kasing claim si Maharlika na natuloy ang operation. Ang claim niya, may nag-request na agent na i-operate, hindi to inapprove kasi hinarang ng little president Oo. na ka-close ng babaeng pinagpala sa Pinagpala. Oo. Yun yung claim. yan yung claim. So it is coherent. Nagets ninyo? So dapat ang rebuttal dyan is wala pong nag-request ng operations. 'Di ba? Yun dapat ang ano yun, hindi yung wala po dito sa record namin. Bakla paano nga mailalagay sa record mo? Hindi nga siya pinalagay. Hindi siya At ikalawa, yung system na yan, hindi pa siya operational ng March 2012. So parang, tapos, pinatanggal pa sa Daily Tribune yung ECLA. So lalong tuloy nagkaroon ng Pinatanggal pala ang ano. Diba? Di lalong nagdududa yung tao, bakit yung pinatanggal? Kung hindi totoo, di ilagay nyo. Kasi girl, bakla, sa dami-dami ng sinabi sa akin ng mga tao, no, na nakalagay pa sa online, wala akong pinapatanggal. Na parang putang ina ninyo, lagay nyo yan lahat, bahala ng isibuhay ninyo. Pwede ko naman siya i-deny, hindi pa ako pwede ko i-demanda. Halimbawa, yung isa, dinimanda ko ng libel dahil sinabi niyang, sa Europa, ako ay isang Everlat, di ba? Nademanda ko siya. Pero girl, yung biglang pinatanggal, tapos magsasabi, the statement is still, for me, the statement does not address the claim. Address the claim. Ang claim is may nag-request, hindi ito pinayagan dahil hinarang. That is the coherent story. Diba? Kaya na ang daming sangkot dito, dapat mag-deny si Jojo Ochoa. Dapat mag-deny, yung PIDEA noong panahon na yon, mag-deny sila. Pero nga, di ba sinabi ko sa inyo, mahihirapan silang mag-deny yung yellow government na yon. Kasi nung tumatakbo si BBM, ang ginagamit nila is Jody Kid, si BBM. Nagigets ninyo? Kaya dito, nako-corner sila ni Maharlika. Correct! Hawak talaga nila yung balls. Hawak talaga ni Maharlika yung balls. Sige, konting piyok mo. Pipisain ko itong itlog niyo. Oo, na parang, ang pwede lang makapag-deny ng katotohanan nito ay ang gobyerno, ang yellow government. Nagigets ninyo? Paano kayo magdi-deny? Kiniklaim ninyo ng buong buhay ninyo na Jody Kid, si BBM. Ngayon kung hindi deny nyo na hindi siya Jody Kid, niloloko ninyo ang mga bumoto kay Lenny. Correct. True. Ayun. Eto na ang babaeng walang magandang desisyon sa buhay. In Rockwell, ano yung kasunod doon? In Rockwell while doing Ping-pong. Bakit? Ping-pong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong cosmological woman of the universe. Hello, biological woman of the century. Oy, magandang gabi. May mga bumabati sa akin. Diba? Si Sasuke, sabi cosmological woman. Ayan na nga. Pasensya na po kayo, no? Ito lang po ang aking... Nandito po kasi ako sa Unit 4C. So nakikita niyo po ang... Nakakaloka. Okay. Una sa lahat, parang nabihag na parang ang social media ngayon ay bihag na ni Maharlika. Correct, oo. Siya na lang pinag-uusapan ng lahat, ng pro-Marcos, ng anti-Marcos, ng mga kakamping, ng mga dilawan, ng mga lahat na girl, pati ng mga parlor sa at ng mga barabarangay. So, at pati yung ibang mainstream media, ibinabanggit na rin siya kasi kailangan na nila ng engagement. So they have to mention Mother Dragon. Katulad nino? Ng Daily Tribune. Ay, binura rin naman ng Daily Tribune. So, binura rin nila. Actually, parang, ayun na nga na parang, Bex, parang, it is Maharlika's world. And we are not in it. Kami po ay hindi po namin alam kung totoo po, kung ano po ang katotohanan sa likod ng mga usap-usap. Pre-operational report? Pre-operations report? Ano mga pre-operational report? Dahil hindi pa po ako nakakakita ng pre-operational report sa buong talambuhay ko dahil hindi pa po ako naging empleyado ng PDEA. Hindi rin po ako artificial intelligence.
May nag-comment nga na sabi niya, Miss Joey, ang trabaho ko talaga, nagge-generate talaga ako ng content using AI. AI do not produce documents. They don't produce documents. What they cannot produce documents simply because hindi nila alam yung language natin. So they cannot really just produce documents. So it's an entire different AI system para Mali yung sinabi ng PIDEA. Dapat ang sinabi nila ng PIDEA is, it's fake document, it is Photoshop. yes. Yun na lang dapat ang Yun sinabi. na lang dapat. Kasi yung AI Kasi yung Oo. AI na parang, Bex, bakit kailangan mo gumamit ng AI para makagawa ka ng document? So, Alam mo yan, parang, ganun ba kakomplikado ang computing? Ito rin, kita mo, pareho kami ni Daniel na nasa Unit 4C. Hi, Daniel! Hi, ma'am. Ano ba pumunta sa Unit 4C? Teka, punta nga rin ako dyan. Hello, Paano ka hello. pumunta dyan? Actually, Daniel is just across me dito sa Unit 4C. Hi, Daniel! Alam mo naman may party. Ayan. Kita mo na. Ayan! We are all in Unit 4C. Ayan. So, in Rockwell. Hindi, ang ano kasi yan is ganito, no? I think, kasi parang halata kung bakit nila ginamit yung AI na language. Kasi biglang nilagay videos, ganyan. Parang, Yeah. wait lang, wala akong It's addressing a different issue, Para meron na silang pinaghahandaan. Di ba sinabi ko na nga yun, na ako gagamitin nila yung AI. May post ako niyan before eh. And then eventually, ginamit nga nila na parang, Bex, parang, wala bang, I think, Juliana, umakyat ka, ibabash kita. Akala ka Juliana, ibabash ka doon. Juliana, umakyat ka, ibabash kita ng mula ulo hanggang paa. Pati kaluluwa mo sa lahat ng reincarnations mo. Mula kahapon, mula Pleistocene period, Jurassic period, Devonian period, hanggang future time. Anyway, so, ito lang po clarification, hindi po namin alam ang authenticity ng, ay matutulog na raw si Juliana, dapat lang. Bex, kailangan matulog. Charot. Sabi May ni laban Juliana, ka pa yata bukas. oo, Juliana, matulog ka na. Kailangan mo ng tulog. Anyway, hindi po namin alam ang katotohanan sa mga revelation ni Maharlika dahil hindi po namin alam kung saan nanggagaling yung mga revelation. Correct. Actually, yung ang tawag dito, alam mo, cosmological woman of the universe, nung live ko nung isang araw, na medyo nagmamadali akong mag-live, kasi katatapos lang ng live nun ni Mother Dragon. Actually, chinek ko yung, di ba nag-live na siya earlier, tapos pinakita niya na nga yung form, ganyan. So kasi una ko, kung kunwari, kasi ano lang naman tayo, nag-o-observe lang naman tayo at tinitingnan lang natin kung ano yung hinahapag ng mga impormasyon sa harap natin coming Ay, from delivery ako. I'm so Yes. sorry. Oo. Sige lang, kain ka lang, Tapos ngayon, hi, Tio! Ayun, sana naging intel na lang si Maharlika. Kawawa intel ni VVM. Mga walang alam. Grabe siya. May exam ka ba, Tio? Sali ka naman dito sa kwentuhan. Ayan. Ano China siya? Saan babagsak ka din naman? Diyos ko. Grabe, ang harsh. Di ba Nag-aaral na ganyan? mabuti yan. Nag-aaral na mabuti yan si Tio, no? Bakit pa? Diyos ko, Lord. Bex, Baka lang hindi ka na-only na nakakaaral, magigera na. Sandali, bago ka magpatuloy, Joey, no, sa iyong analysis na pangmatalino. Dito muna tayo sa pangbobong pang analysis. Sabi ni Gary, no, posibleng tumaas ang rate ng cancer, ng liver cancer dahil sa vaccination scare, eklabo. In 25 years daw, pwedeng tumaas yung liver cancer. Sabi ko, Bex, yan talaga pinaghanda mo yung 25 years from now. Bex, sana kung may magka-cancer pa 25 years from now because of the gera of BBM. Yun talaga. Baka wala tayong pagkakataong maggamutan nun kasi mamamatay sila for other reasons. Shit! Bex, wala nang pagkakataong magka-cancer 25 years Wala akong pagkakataong magka-cancer. Tsura nito. yun talaga yung pangamba niya. No? 25 years from now, baka tumaas ang liver cancer. Bex! Sana kung may magka-cancer pa. Ano ba yung lawit at tumutulong? Ikaw na nga, Joey. Okay, ano yung pagpatuloy yung gusto mong sabihin? Oo. Eh, di yun na nga. Kasi, so, syempre, nung parang pinresent si Mother Dragon na pre-operations report. Ano ba kasi, tapos pinakita na nga niya later on, pinost niya na, kitang-kita naman doon sa documents, wala siyang pirma nung mga boss. But there is a team leader who signed it. Okay? There is a team leader who signed it. Tapos ang request, It is a request, yes. It is a request. kasi meron daw informant na pumunta para i-report ang nangyayari sa Unit 4C. 4C. Oo, ganon. So ganito, ang tawag dito, ang
kasi for me, ang mga tanong ko dyan, yung paglalatag ko ng mga aking mga question dyan is first and foremost, is the form something that exists? Is it something that is used by PIDEA? Okay. Yes. Ang sinabi lang nila ay walang control number. Yan ang Mhm. kanilang pang-rebat. Hindi lang Oo. sinabi na hindi po ganyan ang itsura ng form ng PDEA. Ang sinabi lang nila, Correct. sinabi lang nila ay wala control number. Exactly. Okay. Okay. So ngayon, wala tayong problema kung valid yung form na yon. Valid yung form, yung ginamit na yon. And there is a PIDEA agent who prepared it. Kaya nung live ko nung isang araw, ang inaano ko talaga, ang ine-emphasize ko talaga, kasi hindi mo naman magagamit yan as evidence na, kasi yung ibang mga ensaymada, ang gusto nila, since meron na kayo yan, dapat gamitin niyo yan para idemanda si Kembular, ganyan-ganyan, at yung mga taong involved. Paano mo nga gagamitin yun? Hindi nga siya hindi siya nag come to fruition, hindi nga natuloy. Hindi siya in-approve. Hindi siya in-approve. So basically, ang value ng pre-operations report na yon is that there is a PIDEA agent who attested or who was able to get in touch with a report, with an evidence enough for him. Yes. So you have to Enough look for for the him one who to prepared file it. a pre-operations form. At Yun baka ang value niya. At ito nakikita ko, no, baka yung informant na yan ay hindi lang nag-expluk. Baka hindi lang yung sinabi, meron sa dito sa, itong unit na to. Unit 4C. Ito pang Unit 4C. Hindi lang ganun ang pagkakasabi. Baka, syempre, kung ikaw, PIDEA agent, kasi kahit naman sino, ay pwedeng magsumbong sa PIDEA. Yes. Syempre, kung ikaw PIDEA agent, syempre, no. Kaya ito ni Mother Dragon. Di ba, pwedeng sabihin na, Bex, meron ka bang pruweba na meron talagang nangyayari sa Unit 4C? Baka yung informant na yon, baka lang naman, no? We are just all speculating here, just like the speculation na AI generated here. Ano po ito? AI generated speculation din po ito. Baka ang sinabi ng informant, so kung ikaw, Joey, di ba? Ikaw yung PIDEA agent. Ako nagpunta sa'yo. Ikaw rin, Daniel, PIDEA agent ka rin. So sinabihan ko kayo, Sir, ma'am, ano po ako, informant, kasi meron pong nangyayaring kababalaghan sa Unit 4C. Ano ang inyo itatanong sa akin, Annette? Ano yung proof mo? Ikaw magsalita ka, Daniel, you're also an agent. Ano ba, hindi ka typist, hindi ka clerk. Ano tatanong mo sa akin? What I would do is I would look for the person who prepared the report. Ano ba mali naman doon sa muni? Si Sas nga yung agent. So, tayo yung informant. Ako yung informant. Siya yung informant, tayo yung agent. Tayo yung Yes. Yung agent. Ngayon, Sabihin ko, Agent Daniel. Agent Daniel, Agent Joey, meron po akong i-inform sa inyo bilang informant na meron kababalagang nangyayari sa Unit 4C. Ano kaya ang sabihin niya sa akin pagkatapos kong sabihin yan? Ano ba yun? Paano mo nalaman? Ano ba ang hawak mo? Okay. What's your source? What's your source? Kasi nandun din po ako. Pwede kasi gano'n, di ba? Yes, Kasi and the evidence is personal experience. Personal. nandun po kasi ako. Ano pang susunod mong tatanungin sa akin? Siyempre, hindi ka naman pwedeng maniniwala ka. Oo. Okay. Ano susunod na tanong? So kung nandun ka, ano yung mga detalye na alam mo doon sa lugar ng Pinipig Crunch Festival? Ay, madali lang po yan. Ito po. Picture. Ano pag gano'n? Okay. Paano pag gano'n? So alam mo yung mga alam mo yung lugar, anong floor. Paano sila nakakapunta doon? 2012? 12. Meron na bang smartphone ng 2012? 2012. Meron na po, yeah. Meron na pero konti pa lang. Meron na bang, meron na bang may camera? iPhone Meron 4 yun, yung time na yun sa Apple, iPhone 4. Meron Ay, in fairness, may camera na yun, girl. Kasi bago ko umalis ang Pilipinas, meron na akong iPhone eh. So, meron na. Okay. 2011, ako umalis. So, meron ng camera yan, merong camera. Paano kung ito po Agent Daniel and Agent Joey. Meron po akong video. Ganon. Video? Ay, paano pa? Paano pa ganun? Ano ka nakakapunta doon sa Pinipig Crunch Festival? Dahil po ako ay ganon. Paano pag may ganon? Kasi dahil ako po ay Isipin natin you're also under the influence.
Di ba? From that. Kasi nga ganito, no, nag-speculate lang naman tayo kasi nga may informant. So, ibig Correct. sabihin, may agent at informant. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga sources ni Maharlika. Paano kung yung source ni Maharlika, yung informant din doon? You never Correct. know. Speculation lang naman po, kumakain ako ng cake. Oo, hindi natin alam. Diba? Ngayon nga, eto, ang tawag dito ang sinasabi nila, ay hindi, wala namang value. Yun kasi yung ano parang, I think, itong mga tao na to, what they don't understand is, ano ba yung value nung pre-operations report na yun? Okay, ang halaga po niyan is, merong agent na nag-prepare ng report. Okay, ngayon, ang agent po na nagpe-prepare ng report, ay kailangan ng mga detalye pag finifill upan niya yan. Okay? If it is a total bull, edi, maano siya dyan, madadali siya dyan, maano siya dyan, di ba, ma-question siya dyan ng bonggang-bongga. Kung hindi niya kaya i-produce yung kanyang informant. Kasi coherent kasi yung storya No? The story, hindi katulad ito ng Bicoy papers. Remember, ng Bicoy papers, yung naglabas sila yung Excel sheet na ito daw ang para, ito daw ang bank statement. Tapos pag chinek mo, bakla hindi ganyan ang bank statement, tapos nag-release pa yun yung unang-una. Hindi ganyan ang itsura ng bank Camerot, hindi rin ganyan ang itsura ng bank number. Ako yung nag-debunk nun Saka tingnan niyo yung mga signature, ganyan. So, madali siya. And eventually, si Bicoy ay nahuli. At si Bicoy ay nag-explore na, anong pag-explore ni Bicoy? Si Trillanes po ang nito, may kagagawan. Yun ang si Bicoy. Siya ang mastermind. Ang tanong ng bayan, si Maharlika ba ay isang Bicoy? Yan ang tanong. Madali lang naman yan. Kulihin nyo rin si Maharlika katulad ng panghuhuli kay Bicoy. Bicoy. Na nag-explore ng mga kung anik-anik ng walang katotohanan. Yes. Nung nahuli si Bicoy, doon na siya napilitang magsabi ng totoo na hindi, pinagawa lang sa akin ito ni Kemelar, di ba? Ang dami niya ng dinamay, Emerald. Di ba at first, si Bicoy, sinicelebrate siya ng mga dilaw. Di ba? Celebration! Oy! Ito na! Kemerut, bumaliktad si Bicoy. Lahat ngayon sila, dinisown si Bicoy. Yan dapat ang gawin ninyo. Ulihin niyo si Maharlika. Tingnan natin kung si Maharlika ay isang Bicoy. Si Maharlika in the first place, hindi siya katulad ng Bicoy na nakatago na Correct. Na habang nagsasalita nung di ba? Ang totoo, oo. Di ba? Ano talaga si Maharlika na parang kaya nga sabi ko, di ba, buwis buhay, na parang wala nang hindi anonymous. Ito talaga siya, sinasabi ko to, Emerald, bahala na kayo. Parang ganyan si Maharlika, bahala na kayo, no? Bahala kay Mother Dragon, sa totoo. So, ayun ang gawin ninyo. Hulihin ninyo si Maharlika at kasuhan nyo katulad ng pagkaso kay Bicoy. Kasi si Bicoy, kaya yan napilitang magsabi ng totoo because nahuli siya. At siya lang yung, can you imagine, inutusan naman sa'yo, tapos sa'yo mapupunta lahat ng blame? Yes. You know what? And human nature is, pag ganon, ay sandali lang, bakit ako lang? Hindi naman ako ang may kagagawa nito, di ba? Ganyan ang human nature, di ba? So ngayon, pag si Maharlika, hinuli nyo, tapos pag nandun na siya sa at sabihin niya na, paano kung manindigan si Maharlika? No. Totoo itong lahat. Kahit nandun na siya sa bingit ng Emerald. Fatay kayo dyan. Correct. Ayun. Sabi ni Dance, Ma'am Joey, there was a pre-operational because Bangag & Co was already under the radar of PIDEA. Actually, yun nga yun. If we're not going to overturn the validity of the form, of the agent who prepared it, of ganyan-ganyan. So basically, ang ino-offer nung document na yun is that sometime in the past, in 2012, Unit C, the cars and the Kemerut Jan, and the 7 individuals indicated in that form were targeted, diba, by PIDEA. Yun yung value noon. Yun yung value nung na yun. Yun whether it's still open for it's still open for you can still debunk it or ganyan. But nakasalalay nga ito kung sino yung nag-prepare. There was no mention na lahat. Walang nagme-mention ako nga nagulat ako na parang there was no mention on who prepared the report. And for me, it's a very, very important detail that cannot be overlooked by the administration if they want to debunk this narrative. Kasi parang yun yung way parang di ba? You go to the center of to the heart of the information. Hindi pwede rin naman kasi na kasi
so far ha, coherent kasi yung story. Yes. Merong report, di ba? Merong report, pinrepare ito ni agent, sabihin na lang natin na ano, Ni Tina Magenta. hindi. Agent Scheider. Ayan, pulis pang Kalawakan. Yung pulis So, pang Kalawakan. O sige. Hindi na ito naabutan ni Damien. Si Scheider. Mm-mm. So, Sabi ni Mother, hanggang Friday na lang taning ko kay Kuting to file a case against me para malaman ng bayan kung fake or authentic ang hawak ng document. ano coherent kasi, no? So, si Agent Scheider, nag-prepare siya ng report. So, ngayon, ang kwento kasi coherent. Sabi ni Marlica, ito ang sabi ni Marlica, sabi, dinarang ito ng isang di umano, allegedly, datapwat dahil subalit, na isang cabinet member na allegedly di umano ay malapit sa babaeng pinagpala sa lahat. Yan. So, malapit siya doon. So, coherent. Kaya hindi natuloy. Okay? Ngayon, ang ano kasi niyan is, ngayon ang rebuttal kasi nung isa, nung ibang BBM vloggers. Naku, hindi totoo yan. Kung nalaman ni Pinoy yan, itinuloy niya kasi vindictive si Pinoy. Gusto niyang madurog ang mga Marcoses. Alam mo, on the surface, parang, yeah, makes sense. Diba? Makes sense. Pero ang condition kasi nun is, kung nalaman alam niya. O alam ni Pinoy. Ikalawa, ikalawa, yung mga durog-durog, tigilan na natin ang kunwari. Noong 1992, ilang years pa lang nun after EDSA, ang kapatid niya, in-interview si Bongbong sa show niya. Kung gusto mong durugin, doon pa lang dinurog mo na mas malapit nga yun sa EDSA. Sa EDSA. Correct. Oo. EDSA Revolution, no? Ito yung interview ni Arnel Ignacio at saka ni Chris Aquino kay Bongbong Marcos as a congressman. Ha? Sa Channel 9. Oo, actually yun na yung show. Hello ba? I'm pretty sure, napanood ba yan, Joey, ng mga bata tayo? Oo naman. Kaloka nga ako. Actually, yun na. Di ba yun yung... Yeah. Yun yung Ako pang story na parang, totoo ba itong nangyayaring to? Anyway, Ikatlo, yun nga, kung alam ni Pinoy, kung hindi niya alam. Diba? Marami namang hindi alam si Pinoy nung panahon niya. Hindi niya nga, di ba marami nga hindi nakakaalam nung SAF 44 na operation. Until nagkamatayan na. Until it blow up. Ngayon, coherent pa po kasi yung story na, and pag chinek mo yung archives, news archives, 10 years ago, 12 to 10 years ago. Dito ako naloka. Dito pa, solid yung storya. Solid yung story. Pag chinek mo yung archives 10 to 12 years ago, ay, parang merong weight. Ano yun, merong weight yung story. Hindi pa po tayo dun sa Sa beyond proof level. Hindi pa tayo dun sa beyond reasonable doubt kasi hindi naman to korte. Ano pa lang ito? Court of reasonable public opinion. So, doon lang tayo sa reasonable public opinion. Sabi ko, syempre, magtataka ka rin naman na parang, baka naman lang tong mga documents. Baka may kumikeme-keme lang kay Maharlika, Charva. Bex, siyempre, kung ikaw ay researcher, halimbawa ako, researcher ako kasi nga cosmologic. Kasi nga nasa Unit 4C. Pag yan nasa Unit 4C ka, magaling mag-research. Ayan. So, segue ko lang to si Juan Miguel Abril. Sabi niya, the one who prepared the report is now an NBI agent based on my source. You are wrong. No. Not true. I think galingan nila yung mali talaga yung PDEA na sinabi nila AI generated. AI siya, yes. Oh. Yeah, parang nagmadali sila, no? First mistake, yeah, oo. Nagmadali sila, no? Na parang, hindi ako mag-AI generated para sa isang document. Photoshop lang yan. Dapat ang sinabi nila, dapat ang denial kasi is, hindi po ganyan ang itsura ng PDEA report, yes. Yun dapat ang unang-una Dapat unang sinabi, hindi po yan ang itsura. Parang yung kay Bicoy, di ba? Yung kay Bicoy kasi, hindi ko hirit yung story, lalo na yung sinabi nila na si Kitty, ito ba yung drug kayo? At yung bank account, pag chinek mo yung bank account, is sa Central Bank ng Hong Kong. Paano ka makakapag-open ng account sa Central Bank?
True, true. So, hindi talaga nagtutugma-tugma. Ngayon, itong ano nila, sobrang ill-prepared talaga nung response nung PIDEA. Kasi, ano ang tawag dito, hindi, di ba, parang, bakit hindi nyo inatake yung dokumento mismo? Like, Yeah. for example, yung mga detalye dyan sa, no, that's not how we conduct report preparation, ganyan. Since you overlook the questioning those details, you do not even ask for, well, we would be happy to know kung sino yung nag-prepare niyan. Kung kunwari, sinabi mo niya na, yeah, it is a valid, it is still a form that we are using up until now, but we would like to know in order to check the validity of that and in what stage of our investigation process that form is submitted, we can counter check ganyan kung valid yan o hindi. But at this moment, wala kaming masasabi diyan kasi kulang dahil nakatago naman yung pirma, yung ibang mga detalye, ineme ganyan. Pwede sana ganun kung ganun yung ruta nilang Hindi, kasi kasi kagad total denial kasi unang-una hindi naman kayo yung PIDEA team noong 2012. Yeah. Mm-mm. Na parang Bex, hindi naman kayo yung PIDEA team noong 2012. Ba't ka maniniwala sa'yo? Ano yan? Bex, 2020. Kaya naging PIDEA team ka ngayon. Kaya nga ang nakakaloka nito, ang dapat mag-deny nito is yung PIDEA under Aquino. Kasi different presidents You know. Mm. Different set of people doon sa Yeah. 'di ba? Doon sa team na 'yon. At yung pinangalanan ni Maharlika na cabinet secretary noong panahon na yun, dapat siya ang magde-deny. Sabihin niya na hindi totoo yan. Pero kasi mga ka-unit force. Foresee. Eh noong 2022, di pa ang number 1 issue yung kay Bongbong ay Jodic. Oo. Di ba yan ang inyong panawagan nun na Jodic si BBM? Oo. Tapos ngayon, kung i-deny nyo ito, sabihin nyo, hindi totoo yan, hindi talaga Jodic. Eh, pero hindi niloko ninyo yung mga kakampings. Correct. Ang hirap ng kalagayan nila, no? Oo. Just may labas na labas yung walang Yes, Daniel, go. Sorry. Yes, well, they would I'd rather be kasi maging inconsistent sila. Kasi they have to, yung goal talaga is to demonize the Dutertes. And they can't have Duterte's accusation be proven true now kasi he's on their side. Ayun na nga. Saka, ang ano pa nito is, marami kasi nagsasabing Jodic eh. Halimbawa, si Nikki Cositeng. Hindi niyo i-demanda si Nikki Cositeng. Private hindi si Nikki Cositeng, di ba? Nagaganyan. Tapos, meron pa si PRRD. Si Ma'am Bing. Si Ma'am Bing. Si Ma'am Bing, grabe nga yung pambabarda niya nun sa pagiging Jodic ni di ba? Parang lahat na nagsasabi ng Jodic. Tapos, kaya nga coherent yung story eh. Hindi mo sabihin na, nasa ng ebidensya na Jodic. Bex, lahat na nagsasabi. Ano ba yan? Na parang, ito merong pre-operation report, ganyan. Kayo, ano yung pang-counter ninyo? Kung ang pang-counter nyo lang is, wala namang hard proof. Well, yeah, that's true. But it will only apply in court na ang basihan ay beyond reasonable doubt. Ang malupit dito tayo sa reasonable court of reasonable of public opinion. Publicity. Ang malupit pa kasi doon, PRRD already said something in the past na nung mayor siya, meron siyang nakitang report at meron siyang nakitang ebidensya. Okay, of course hindi si PRRD yung nag-prepare ng report. Pero ibig sabihin, he got hold of information pinakita sa kanya. At pinakita sa kanya ng PIDEA. Yun yung sinasabi ni PRRD. Okay? So ngayon, ang dito, nagtugma kasi yung sinasabi ni PRRD at itong padokumento ni Mother Dragon. Okay? Sige, sabihin niya, walang hard proof, wala pa naman kasi kami ilabas nyo na lang kasi yung video, ineme. Pwede rin naman yun. Kaso nga lang, hindi mo rin po pwedeng i-disregard yung mga circumstansya na nagdadagdag doon sa duda ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Why are you not spending any effort para bawasan yung duda namin? Nadadagdagan nga na nadadagdagan, 'di ba? Nadadagdagan. Kasi, ano ba yan? Parang, ang kulang kasi dito is bakit walang lumalabas sabihin na never pong nag-drug si BBM. Oo. Alam mo yun ang pinakamadaling denial eh.
Oo. Wala pa kasing ganon. Wala pa kasing ganon, ka-unit 4C. Mga ka-unit 4C, oo. Bakit walang lumalabas na malapit kay BBM? Or bakit hindi nag-i-issue ang PCO? Di ba ito ang sinabi ko sa inyo? Na ang di ba sabi ko sa iyo, Joey, di ba? Ang pangontra dyan sa pulboronic video na yan ay hindi ilabas nyo. Or yung sa pre-operation na yan, hindi ang pinakamagaling na rebuttal dyan ay hindi yung peke yung document na yan. Or AIJ. Ang pinakamagandang rebuttal is verbal, na written, na hindi totoong may pulveron video at may pre-operation pre-operation chemi ang PDEA laban kay BBM dahil si BBM ay never gumamit ng pulveron. He is yun lang. Pero ako, I am not Joe Dick Santa Maria yesterday, today, and tomorrow, di ba? Or they could refer, no, dun sa drug test noong 2021, they could refer to that. They did not. Hindi rin eh. Parang yun lang na hindi ako gumamit ever. Parang ikaw, Joey, sabihin ko, Joey, may kumakalat ng sex video mo. Anong sasabihin mo? Pwede mo sabihin, ilabas mo? Siyempre, ang unang-una is, Hindi yun ang una kong tanong. Hindi yun ang unang tanong. Ano yung performance ko doon? So, wala, no? Diyos me. yun ang pinaka na parang yun na yung verbal, tapos susunod mo, parang mapatunayan ko lahat na, sige, sino lahat ang gustong kumuha ng buhok ko? I-test nyo lahat ang buhok ko. Ilan ba? Gusto, alam mo yun, himunin mo sila ng bonggang-bongga. Tapos yan. Kasi ngayon, ang nangyayari is, tumatagal yung eksena eh. Ako talaga ganun kung sa pulboronic video, na ang tagal-tagal niya nang nagsasalita, parang, Diyos ko lang, 2022 pa nagsasalita si Maharlika niyan, syempre, no? Yun ang sabi, hindi yung, ilabas nyo, kung wala naman kayo mailalabas, wala yan dyan. Pero yun na parang, unang-una, baka naman yung may hawak ng pulboronic video is na kailangan pa niya i-safety yung sa sarili niya. Otherwise, pag nilabas, alam kung sinong kumuha nun. Kasi Bex, pag lumabas yung video na yon, alam na mga nandun sa video kung sinong kumuha ng video, as simple as that. No? Correct. 1 plus 1, ano lang yan? I mean, 5 minus 4 minus 3. Diba? Ganun lang yan, girl, ang eksena niya. By elimination lang yan. So by elimination, may eliminate yung kumuha ng video. Diba? Maraming possibilities kung ba't hindi pa nilalabas. Pero, bakit hindi pa kayo magsabi na walang pulboronic video dahil hindi po nagpupulboron si BBM yesterday, tomorrow, and the next, and the day At after. magpakailanman. At magpakailanman. Ngayon at magpakailanman dahil hindi niya trip yan. Di ba? Simple. Simple. Diba? Ganun naman kasimple ang buhay. Na parang, next, So, ang bakit ako ginagawa ng... diba, bakit ako magkakaroon ng pulboron video? Hindi naman ako gumamit ng pulboron kahit kailan. Ganun lang kasimple. Yes, Daniel. So, ang ginagawa ng PIDEA ngayon is they are preempting, they're conditioning yung mga tao para if ever lumabas yung pulveron video, they could refer to the statement or what they remember na baka AI generated yun. So, they are conditioning the people. It is badly done. It is badly done. It is a conditioning that will not produce the condition that they want. Kasi, di ba, parang Defensive. parang kayo talagang nirefute doon sa document, ganyan. So parang, ngayon, yung dahil nga mga idiots tong mga supporters ni BBM, they are all celebrating yung statement ng PIDEA at nagsasabi na, oh, ayan, yung PIDEA na nga nagsabi ng, I think these people do not have the slightest idea of what competence mean. Okay? Hindi naman competent, yung sinasabi ni Sas kanina, no? Hindi naman competent magsalita yung PIDEA ngayon. Dahil yung PIDEA ngayon, hindi yan yung PIDEA noong 2012. Okay? So therefore, kahit sangdaang statement ang sabihin nila dyan, paano magiging competent yung statement nila na yun? Di ba? Oo, dapat hindi ba nga, kaya nga coherent yung story, no? Coherent pa. Kasi nga, sabi ni Maharlika, 2012 ito, at hinarang ang operasyon na ito ng isang cabinet secretary na malapit sa babaeng pinagpala ang lahat. Coherent, mga Bex. Hindi siya yung katulad ng Bikoy video na si Kitty ay tumatanggap ng drug payola at tinatanggap nito sa isang bank account sa Hong Kong na pag tinignan mo yung bank account sa Central Bank ng Hong Kong. Nagigets nyo ba? Merong coherence. Hindi natin sinasabing totoo, 100% true. Ang sinasabi lang natin dito ay coherent ang story. It makes sense. It makes sense. It makes sense. Ganun lang naman ang eksena sa buhay, no? It makes reasonable pa siya. So,
yung sinabi na documents, AI-generated documents. Mm-mm. Dex, parang hindi ito na pag-isipang mabuti. Pwede mo namang sabihin na hindi, pwede mo sabihin kasi na ganito, diretso, straight to the point. Hindi po ganyan ang itsura ng pre-operation report ng PDEA. Period. Correct. Mm-mm. Totoo. Miss Ang problema, the pre-operation report is actually a requirement and it is an official form that is used for the implementation of Dangerous Drugs Act. So kumbaga, napakadaling anuhin yan napakadaling, sobrang required yung form na yan in the implementation of Dangerous Drug Act. So it is something that that is yes, it is part of the standard operating procedure of PDEA. 'Di ba? So kaya sabi ko, ba't ganito yung ba't ganito yung direction ng PDEA sa pagde-deny? So parang sinabi lang nila na sinabi nila na valid yung document. The valid yung document at hindi siya serialized. Ngayon, pag valid yung document at hindi siya serialized, it doesn't debunk anything. Wala siya dinebunk. Kung hindi siya serialized, pero pirmado ng agent, edi ibig sabihin, nakarating yan sa proseso ninyo, pero hindi siya nakarating doon sa level ng pag-serialize ng document. Kasi yung narcolist po, hindi po ibig sabihin na nasa narcolist ka, guilty ka na. Ang ibig sabihin na nasa PDEA list ka, nasa drug watch list ka. May mga kamag-anak ako nasa barangay drug watch list. Suspected lang. Oo, kasi gumagamit naman talaga sila. I-bear na ako sa kanila. That is true. No, kaya Ay, nangyari? What was that? What happened? What was it? Ay, nalaglag siya. Nagorgor. Ayan. Yeah, ma'am, Okay. may okay. Oo, ayan. So si Rotten Coffee, ayan, umakyat. Kanina may umakyat si Bangag from Davao. Kaso lumabas ka na. Ayan, akyat ka na lang ulit. Ayun, nagurgur si Sas. Where is Miss Sas? Magjo-join na lang yan ulit. Hello, Rotten Coffee. Hello, Ma'am Joy, and hello sa viewers. Hello. Basically, ang points ko lang kasi nanood din ako sa live ni Marlica eh. Actually, the preparation for the video is actually very crucial kasi involved dun yung safety ng video owner, di ba? So, in terms of the legality of the paperwork, hindi kasi ganun pa ka-advance yung archiving system ng ating government offices. So, for me, yung serial number ng document is probably, it's office-based recording system. So, yung sa mga arguments nila, it's safe to deduce or to sum it down, funnel natin lahat ng information is that wala talagang ginawa yung camp ni Bongbong to refute any of it. So, there are two ways you can interpret silence kasi it can either be you can't have anything to refute it with, or it's yes. Ganun lang. Kasi you don't put up an argument hanging in the air for so long because that will become a reality, a fleeting reality. Kasi yan yung nagre-resonate sa sa topics natin sa social media and all that stuff. So, to put it simply, mas madali kasing ma-recall yung parating pinag-uusapan. And because Bongbong's camp chose to be silent all throughout, and new documents are unfolding, new evidence are pointing the arrow towards him, and wala siyang ginagawa. So it's a bit hard now that there's a multi-layer of of like inclining information patungo na talaga. The story is hardening di ba? So parang it's get difficult from their end to refute it because they did not refute the prior information. True diba? that. Yes. And ang isa pa sa words pa ni Tatay Digong is the die is cast. Yung a simple thing as laying out like a clay, pag iniwan mo yan dyan, tapos hindi mo binasa ng another thing, titigas yan. Kaya now look at this. Maharlika has laid it out in a way that she timed it precisely. Na it's like nailing the final nail in the coffin. Yun na yun kasi kasado na And ang sa akin lang, kasi if this one would agitate the masses, or like certain groups of masses, it will become too early pa kasi hindi pa magiging 10 years si Sarah. Yun lang yung observation ko. Like if this would agitate further into the point that we have to request to put this president to step down because he's already detrimental to the progress of the country. Yeah. That's my Yes, go ahead. Sorry. That's my 2 points only, ma'am. Yung sa PDEA, it can be any paper, but
the best refutal is yung recommend ni SAS is to deny it once and for all. Kaso walang ginawa. Yung silence. And silence means can't refute or yes. Ganun lang. True. Ayan. Daniel, meron kang reaction? Yes, ma'am. I saw something dun sa comments niyo kanina. And people are wondering kasi about Attorney Leni Robredo's reaction. Why is she silent in the midst of this? Kasi during the election, she dared si BBM para maka-drug test, and she dared PRRD to name the candidate running for office who is using illegal drugs. Now may nag-comment sa dito from Gen at ang sabi niya, ano po yung 2012 kasi that year may namatay na DILG secretary si Jesse Robredo kasi may na-find out na very classified information about drugs according to him. What do you think about? Well, yun nga kaya nga gusto kong balikan. Ano ba yung mga kaganapan noong 2012? Ano ba yung mga kaganapan noong 2012? Well, 2012 namatay si Jesse. Tama ba? Jesse Robredo passed away. August 2012. Oo. And they were saying na because he was he poked he was able to like he ran over a very sensitive a very scandalous situation. Kaya daw, of course, hindi naman yan nag-unfold later on, hindi naman pero may mga ganong usap-usapan noong 2012. So, ano pa yung mga kaganapan noon? Baka yung Blue Book, madam. Is there any story na parang yung mga kwento sa kaulapan during that time, sa mundo sa mundo ng ulap during that time? Ano ba yung mga malalaking kwento noon? Impeachment, yung carjacking syndicate, yung Blue Book. Oo. Hindi, pero yung sa world ng ulap, yung sa illegal kinembot. Pwedeng Blue Book, madam. May mga ang tawag dito, may mga skandalo yung PIDEA nung time na yun di ba? Kasi di ba, ang mga kwento nun, may mga PIDEA agent na tumatanggap ng lagay, yung mga ganon. May mga di ba? After, ayan, sabi ni Beb, Miss Joey, after namatay si Jessie, nabalita yon na pinasok nila Panot yung kondo. At kinuha yung Blue Book. Well, apparently, dun nga raw yung mga kinembot noon. Ayan, nagbabalik na si Madam. Ayan. So yun, that's one huge scandal nung panahon na yun, nung namatay kasi hindi naman siya the wife just accepted that it is an accident, diba? So hindi na siya lumaki. Asa na si Daniel? Oo nga, Daniel, nasan ka na? Nawala rin si Daniel. Ginorgord din siya. Ayan. So yun yung nakakaloka. Pero ang skandalo noon, isa sa mga remarkable na Rotten Coffee, thank you. Ayan, nagpaalam na si Rotten Coffee. Ang grabe noon ay meron din kasing, I think na related dito sa nangyayari ngayon. May mga malalaking skandalo yung PIDEA noon na may mga grupo raw ng mga PIDEA agents na nalalagayan, may mga grupo raw ng PIDEA agents na na tumatanggap ng yung manghuhuli daw kunwari pagkatapos and ang nangyayari bakit issue ang impeachment ni Corona? I don't know. Hindi ko alam. Na-mention na siguro. Ano ba yung mas later part pa yun yung Corona impeachment. Hindi ba 2011 yan or 2013 or 20... December 2011 nagsimula yung trial, pero natapos May 2012. May 2012. Tapos, so, bale yung pre-op na document was in the midst of the Corona impeachment trials. Okay, so naman, hindi ko gets, bakit issue yung context Corona impeachment? Hindi ko alam, sino ba nag-open nun? Ewan ko, nandito sa chat,
PIDEA Deputy Chief, sabi ni Rudy Perales, PIDEA Deputy Chief Carlos Gadapan had accused PIDEA Director General Jose Gutierrez of being involved in extorting 8 million from Mark Sitan, a Chinese national. Malaking issue yan noon! Malaking issue yan! Alam mo, wag ka na magsalita sa mga ganyang bagay, Chong. Kasi pag mga nagsasalita ka sa mga ganyang bagay is baka baka yung intro mo, baka masundot. Baka masundot ng manikurista. Oo. Pero yun yung mga skandalo ng PIDEA noon, no? Noong mga panahon. Maraming yun. skandalo ang PIDEA noon, diba? Parang, ganun talaga ang buhay. Maraming skandal. Oo. So, ang ano kasi nito is, coherent pa yung story. The story is still coherent. And, ano ba yung scandal na yan? Bakit relevant yan, Rudy? Well, kasi I remember CPRRD kasi isa sa mga problema niya noon na sinabi niya, I did not expect that I'm fighting my own government. Sabi niya. So, kumbaga, si Mother Dragon, she was also talking about yung mga nawawalang mga PIDEA agent dahil mga hindi sila mautusan, ganyan-ganyan. So, sa akin lang naman, cosmological woman, ako ay nag-speculate lang naman dito, that yung drug problem is something that is so huge na kahit yung mga ahente na gustong gumawa ng tama, if the people above them do not want to do the right thing, may magagawa ba yung mga honest to goodness na mga ahente? Wala. Kasi nga, kung yung mga higher ups ang involved, kung ikaw ay simpleng ahente, Dex, bakit ka mag-aaksaya ng panahon? Correct. Hindi, jumoin ka na lang sa sindikato. Alam mo yun, na parang, yun yung mahirap na chika. And, itong accusation, yung allegations ngayon laban sa presidente, ay hindi siya biro. Correct. Yun. Hindi siya biro kasi wala pang lumalabas na nagsasabi na hindi po nagdodrogay yan si BBM. Wala pong magpapatotoo. Alam mo yun, na parang kahit ano, yung tipong bongga-bongga, super bongga na magpapatotoo na kamag-anak or whatever, ganyan, I don't know, somebody else, no? Or simple gano'n lang denial, straight from the mouth. Wala pong video na lalabas dahil hindi po ako gumagamit ng pulburon. Champurado lang po. Lugaw lang. Lugaw lang. Ayun. So, nakakaloka lang. And, yung inopen na story nito ni Mother Dragon with the pre-operations report, I think is giving meat doon sa, kasi ang mga question dapat dyan, bakit hindi natuloy yung request ng agent na yun? 'Di ba? Bakit hindi natuloy yung request ng agent na yun? Di ba Baka nagsisinungaling siya. Baka, di ba, itong nag-prepare na yan, ay hindi natuloy yan kasi nagsisinungaling yung agent. Hindi totoo yung mga nakuha niyang tip. Hindi ba dapat ganun yung, Oo, ganun nga yun. Pero nga, Dex, kaya hindi siya na-approve. Kasi nga, kasi girl, yung tip, paano mo kasi pag ganyan na gusto po namin i-surveil, okay, i-surveil natin, ganyan. Guys, hindi ka naman pwedeng magsabi, wag mo i-surveil yan kasi mali yung information. Bakla kaya ka nga magsusurveillance para ma-confirm yung, basta lang ma-confirm, diba? At ngayon, kung makita namin, automatic mag-iba-bypass na namin. Diba, ganyan ba yan? Ganyan ba ang procedure niyan? Na pag sinurveillance ka, tapos nakakita nga ng Emerald, pwede ka nila i-bypass right there and then. Tama ba yan? Kasi di ba merong yung informant kasi, yun yung magbibigay ng lead eh. Yun yung magbibigay ng baka lead. naman kasi yung binigay kasi ng informant na lead is yung girl, yung tipong Hindi nga, kung whether or not sapat yung binigay noong informant, dapat yun yung tenor ng pagsagot ng PIDEA. 'Di ba? Na apparently there is really a report, but upon review of the director, we refuse the request because there's no sufficient kinembular to conduct channeling plaktidoodle dun sa unit 4C. Dapat ganun sana yung tenor ng pagsagot. Hindi, parang mahirap yan ganyan kasi surveillance yun eh. So i-approve yung surveillance kasi nga may kasi ano lang naman yan eh. Parang mababa lang naman yung
yung hinihiling doon eh. Hindi naman kasi proof beyond reasonable doubt para ka Yeah, magkaroon oo. Pero, ng surveillance. pero kasi syempre, kasi gagamit ka na ng resources dun eh. Gagamit ka na ng Kasi resources. intelligence yan eh. Oo. Intelligence, di ba intelligence yung emerald yan, yung request, intel request. So parang i-authorize nyo ito para ituloy na namin itong To get more intel. info. So, kumbaga parang may Oo, hawak na kaming information, pero kailangan pa naming makakuha. Ganyan. So, if you're going to allow it, then we will proceed. We will proceed Mm. sa pineme. Oh, may higher op yun. So yung higher ops, hindi niya in-approve. Hindi niya in-approve. So, either, Hindi niya in-approve. yun, Either, yun alam, na. either ni-review niya yung information, And at feeling sinabi niya, niya na- hindi, niya, parang yan lang yung sinabi. Oo. Yung surveillance yun na, Yan politically powerful yung mga yan. Bex, pag di ba? Pwedeng ganun kasi. Or, yung story ni Maharlika, na hinarang na. pwede kasi yung director general, o yung higher ops niyang agent na yan, is itinimbre. Kanino ba itinitimbre yan? Hindi naman diretso kagad sa presidente yan. Itinitimbre muna yan doon sa tinatawag na little president. Little president. ES. Di ba? Tinitimbre muna yan sa little president. Parang kay Duterte, tinitimbre yan nun kay Bongo. Di ba? Kasi Bongo yung mag-escalate doon sa presidente if it needs the president's attention. So baka itinimbre yan doon sa little president. And the little president Is the gatekeeper of the Cameroon. Oo. And it happens na yung little president, di umano, allegedly, ay de fact naman yun. No, it is it's a known fact. It's a fact. Is associate of the babaeng pinagpala sa lahat. Oo. So coherent yung story, mas coherent kasi yung girl eh. Kaysa doon sa, hindi yan in-approve ng higher ops kasi tiningnan niya yung information ng informant at hindi siya convinced kaya hindi niya in-approve. That requires more assumptions. Kaysa doon sa... Ito nga. Actually, na-mention yan ni Mother Drago na parang, talaga si ES during that time, 2012, 2013? Ano ba yung mga issue noon doon? Parang, I mean, if you're, mag-google ka lang, ganyan-ganyan, mag-ano-ano ka lang, ano ba yung issue noon dati doon sa PIDEA, sa mga higher ups ng PIDEA, at saka sa, ang tawag dito? At saka doon sa, ang tawag dito, sa mga higher ups ng PIDEA at higher ups ng Walt Disney Palace. Ayun. Asa na ba yung binigay ko sa'yo? Ang tawag dito? Teka lang Ano ba yan, Joey? Kulang-kulang. Sorry. Ayun. Kasi syempre, ang storya nga, ganun. So, yun yung hanash ni Mother Dragon. Pero malayo to dun sa malayo, yung mga articles na to, lumabas na, 2016 na. 2016, patapos na yung time ni Pinoy. Pero syempre, gusto kong malaman, since nababanggit nga yung connection ng babaeng pinagpala, at saka nung babaeng pinagpala, at saka nung little president. I wanted to show you what a little googling can do. Ayan. May mga PIDEA agents. Ay girl, I think delikado yung ginagawa mo yan. Public naman eh. Public naman siya eh. I think delikado. Oo. Kaya mo na. Iniisip ko rin, pero... Delikado yan. Kasi baka may sabi ko sa'yo. Alam mo naman dito sa universe, Gano'ng kadelikado, Bex? Gano'ng kadelikado? I think delikado girl. Kasi baka may lumabas na nota bell. Gano'n. Sige, share ko na lang yung link sa comment section. Oo. So, I think, ang eksena kasi niyan is, ano bang theory ng mga bongbong vloggers? Ano ba mga theory nila, mga friendships, mga kababayan? Ano yung mga theory nila na sinasabi? Sulat yung nga, kasi hindi namin pinapanood din kasi, nakakatakot sila. Parang wala naman mapupulot na talino. Ayun. Well, ang sinasabi nga nila, hindi ko, may isa lang nagsabi na, yun nga na parang, wala naman daw na, I
I don't think kasi they understand yung anatomy ng issue eh. Like, ano ba yung value ng document? Sino ba yung competent dito na mag-rebut para dun sa sinasabi ng document na yun? Sino ba yung dapat na mga tao na competent na mag-debunk nung storya ni Mother Dragon, yung mga ganun. I don't think they understand yung anatomy ng issue. So parang ang... Next, delikado yung ginawa mo. Pwede mo mong i-delete. Seryoso? Hmm. Hindi na nadidelete. Hindi na nadidelete. Anyway, so ganun ang ganun ang chika. So, ang Ako ay taga-Google lang dito, te. Diba? Taga-Google lang ako dito. oo. Well, ang ano kasi niyan, sarili ko lang. Ayan, Hindi. taga-Google lang ako dito. hindi, ang ano kasi niyan, yung mga bongbong vloggers, yung mga bongbong supporters lang yung nakikinig sa kanila. Eh kay Maharlika, nakikinig kay Maharlika. Across political spectrum. Bakla. Across political spectrum. Ikaw, kung bongbong vloggers ka, you're only preaching to the choir. Maharlika is preaching to the choir, to the malikoristas, to the men in uniform, to the ano pa. Mm. Ganong eksena. So, paano yan? Hindi ba? Na, yes, ang tanong kasi dito is, alam mo kung political ano lang to Bex, si Maharlika, marami nakikinig sa kanya. Iba't iba, from different aspects of life, different political straight. Meron siyang, pinapakinggan nga siya ng mga BBM supporters. Kung ikaw, halimbawa halimbawa yung kapitbahay ko, joke. Yung kapitbahay ko, na kapitbahay mo rin. Kasi pareho tayong taga-Unit 4C. Yung siya, nakikinig sa kanya yung mga BBM supporters. And then, di ba? And then, dun sa isa, lahat nakikinig sa kanya. Sinusubaybayan siya ng mga dilaw, ng mga BBM supporters, mga anti-Marcos, Marcos loyalista. So, mas malawak yung ni isa, no? Na, Bex, kailangan mo ba sinisik yung sinisik yung kanyang platform eh. Kahit anong gurgur at kahit anong pag-suppress dun sa kineme ni Mother, sinisik ng lahat ng chikadora yung kanyang sasabihin. Oo. Saka ang kasi niyan is parang, Bex, kailangan po bang kumbinsihin yung mga BBM supporters na hindi totoo yung sinasabi ni Maharlika? Bex, kahit anong gawin ni BBM sa buhay niya, papalakpakan pa rin si BBM. So parang walang kwenta yung wala kang convincing power. Yun yung kung may convincing power ka, dapat yung ayaw kay BBM ay ma-convince mo sa'yo. Gets mo? Kasi Maharlika, yung mga ayaw kay Maharlika, na-convince niya. Oo. Na-convince niya na ang tawag dito na na ilagay niya dun sa bangka niya na niya. Naalala ko nga may kausap nga ako na Filipino abroad. Sabi niya, ayaw rin niya si Maharlika noong una. Kasi nga parang feeling niya, ano ba naman tong mga chika nito? Sabi niya gano'n, parang para siyang yung kapitbahay mong chismosa na ayaw mong kausapin kasi nga ang dami-daming chismis. Kaso, yung chismis niya na lagi niyang sinasabi sa'yo, laging tumatama. Ganon. Come to think of it, yung best friend mo, kaya mo naging best friend yun kasi lagi kang chinichismisan. 'Di ba? Yung best friend mo, kaya mo siya naging best friend kasi lagi kang chinichismisan. Pagkatapos, yung chismis ng best friend mo, laging A1. Kaya kayo naging mag-best friend. 'Di ba? So basically sabi niya parang ganun daw yung role ni Maharlika dun sa buhay niya. Lagi siyang chinichikahan. Tapos yung mga chika, eventually, yun nga, nagkakatotoo. So ngayon parang, sabik ka na umuwi ng bahay kasi makakausap mo na yung kaibigan mo. Di ba? Makakausap mo na yung best friend mo. Ganun. Hindi, nanonood nga ako kanina kay Maharlika. Baklat, 13,000 live viewers. 13,000, 13,000 mga Bex. 13,000. Sino sa mga BBM vloggers kung may 13,000 live viewers? Tapos pinabasa ko pa yung mga comment kasi nakatawa yung mga comment. Pero pag itong isa na sabi niya, punyeta yung kapitbahay ko na lakas-takas ng nanonood kay Maharlika.
Yung kapitbahay daw yan, nasa TV, na pinanonood si Maharlika, ang lakas-lakas. Kasi di ba ganun yung mga smart TV na ngayon, pwede ka manood sa YouTube. Mm. So, di ba halimbawa yung naalala mo, Joey, dati yung may Becky Sor dito pumunta na sabi niya na pinanonood tayo ng barangay nila or nandun sa may Oo. barangay hall. So, hindi pa ito yung nakikita yung live viewers, yun lang Hindi yung pa isang yun. Oo. computer or isang cellphone. Hindi Oo. yung nanonood around that one cellphone. Oo. Nagigets niyo? Mm. Yung YouTube ang sa mga smart TVs, YouTube is, di ba parang, hindi kasi ako nag-TV. Alam ko may mga smart TVs, tapos madalas Yeah, oo. YouTube. Tapos doon magpe-play, oo. So, kumbaga Yes. nag-play ka ng YouTube video sa smart TV, o buong pamilya kayong nanonood doon. Kasi ganun na mag-consume ng TV ngayon eh. Hindi na yung lipat-lipat YouTube. ng channel. O YouTube na yung pinapanood ng TV. YouTube, Netflix, Disney Channel, Disney Plus. Ayun. So, ganun na mag-consume. So, ngayon, Hindi. pag wala ka subscription, Kasi- doon sa YouTube. Ngayon, buong pamilya kayo manonood doon. Hindi kasi ngayon, kinonta ng PDEA. Siyempre, yung mga tao na curious. Mm-mm. Tapos, ang nangyari pa, pinatanggal pa nila sa Daily Tribune. Bakla, lalo ngayon, yung mga Nanaloka. tao, Oo. naloloka. Oo. Bakit yung pinatanggal sa Daily Tribune? Eh di kung mali yan, eh di mag-report na lang uli yung Daily Tribune. Bakit Naman. kailangan mag-sorry ng Daily Tribune? Eh nung panahon ni Duterte, bakla, halos araw-araw may mga fake news kay Duterte, wala namang tinatanggal, wala namang nagsusorry. Diba? Ang ginagawa kasi nila suppression rather than Suppression. Suppression yung ginagawa nila rather than addressing the issue directly, 'di ba? Mali yan kasi, hello, bakla, it's news. Nandun sinabi sa social media, pwede naman sabihin, sinagot ito ng PDEA, ang sabi ng PDEA is, this is ganito. Actually, napakalamya nung sinabi ng PDEA, ang sabi niya, caution. Oo, i-pull up natin yung statement ng PIDEA. Naloka ko dun sa statement. Ang lamya. Mm. Cautioning Walang- the public. Paano nyo i-caution, di ba? Anong sinasabi nyo? Ayan, teka, dito tayo. Ito. Ayan. The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational document currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online. An authority to operate and a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PDEA ran a check through its Plans and Operations Reports Management Information System or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. A critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures Pero system sandali, meron integrity and negates any doubt on the data the system contains. Hindi, meron ng ganyang system noong 2012. Yun nga yung question kasi there were some anonymous tip coming from purported PDEA people sent to some news outfit saying na yung PORMIS ay nag-operate lang yan 2012 ng October. So, ibig sabihin, hindi siya sakop. So, hindi pa siya sakop. So, kumbaga, So, parang, saan mo nakuha yung information na yan? Anong meron media? ang nag-publish si Ka Eric eh. Parang, inano lang niya yung... Kay Eric. Ka Eric Celis. So, 2012, October 2012, Nagsabi sa kanya, oo. nagsimula yung yung database. So, ibig sabihin, weak itong dapat kasi pag sinabi mo wala to sa digitalized database, emerald. Kasi una-una, hindi talaga siya malalog kasi nga hindi siya in-approve yung operation. Mm-hmm. Nagigets mo? Oo. So, kasi wala namang kasing claim si Maharlika na nagkaroon ng operation. Kasi kung Oo. nagkaroon ng operation, hindi nakulong. Ang claim ni Maharlika Hindi is natin nag-request. pag-uusapan, di ba? Hindi na tayo, Hindi natin wala nang value sa pag-uusapan. atin yung, wala nang Oo, value kasi sa atin yung dokumento na yan. Oo, kaya napaka-weak nito. Alam mo, mahina ang dito, mahina ang comms. Ang claim ni Maharlika
is may nag-request. Nag-request si Agent Joey DeVive. May nag-request. Tawag na lang natin siya sa pangalan, Agent Orange. Nag-request si Agent Orange ng operation para sa araw ng March 11 to 12. Or March 12 or parang ganyan. Tingnan mo anong date yun? March 12, 2012. Hindi, yung time. Kasi nakalagay din yung time ng operations kung kailan gagawin eh. Teka. Eto. March 12. Di nakalagay. Hindi Walang doon sa time isang document. sa isang Nandun sa document. isang document. Teka. Where is the other document? Dalawa yan, girl. Ah. Ito naman si Joey, kulang-kulang. Short. Eto na, wait. Doon tayo sa tinanggal ng ano. Ang bagal naman ni Joey. Diyos ko, ano ba naman to si Joey? Eto na. Duration 11, 22 hours is 10 p.m. March 11 to March 11 to March 12. So, ang conduct nung March 12 ng 2012. March 11 ng 2012 to 10 p.m. ng March 11, 2012 to 10 p.m. ng March 12, 2012. Yun ay, anong yung document yan? Dalawa kasi yung document, no? Yan, saka yung isa. sa authority to operate. So, i-conduct Okay. nila yung yung mag-ooperate sila within that period. Mm. Yun. So, yun yung time na kikembot sila doon sa Unit C. Oo. Oo. Ayun. So may ganon. So, ang ano kasi niyan is, bakit, kasi ang rebut dapat, kasi wala kasing claim si Maharlika na natuloy ang operation. Ang claim niya, may nag-request na agent na i-operate, hindi to inapprove kasi hinarang ng little president Oo. na ka-close ng babaeng pinagpala sa Nagkala. Oo. Yun yung claim. yan yung claim. So, it is coherent. Nagets ninyo? So, dapat, ang rebuttal dyan is, wala pong nag-request ng operations. Diba? Yun dapat ang ano yun, hindi yung wala po dito sa record namin. Bakla paano nga mailalagay sa record mo? Eh, hindi nga siya pinalagay. Hindi siya Ang ikalawa, yung system na yan, hindi pa siya operational ng March 2012. So parang, tapos, pinatanggal pa sa Daily Tribune yung Eklabo. So lalo tuloy nagkaroon ng, Pinatanggal ng- pa. Oh. Pinatanggal pala ang ano. di ba, eh di lalong nagdududa yung tao, bakit yung pinatanggal? Eh kung hindi di totoo, eh di, ilagay nyo. Kasi girl, bakla, sa dami-dami ng sinabi sa akin ng mga tao, no, na nakalagay pa sa online, wala akong pinapatanggal. Na parang putang ina ninyo, lagay nyo yan lahat, bahala na kasi buhay Oo. ninyo. Pwede ko naman siya i-deny, di ba? O pwede ko i-demanda. Halimbawa, yung isa, dinimanda ko ng libel dahil sinabi niyang, sa Europa, ako yung isang Emerlat, di ba? Oo. Na-demanda ko siya. Pero girl, yung biglang pinatanggal, tapos magsasabi, the statement is still, for me, the statement does not address the claim. Address the claim. Ang claim is may nag-request, hindi ito pinayagan dahil hinarang. That is the coherent story. Diba? True. Kaya nga ang daming sangkot dito dapat mag-deny si George Ochoa. Dapat mag-deny yung PIDEA ng panahon na yon, mag-deny sila. Pero nga 'di ba sinabi ko sa inyo, mahihirapan silang mag-deny yung yellow government na yon kasi nung tumatakbo si BBM, ang ginagamit nila is Jody Kid, si BBM. Nagigets ninyo? Kaya dito nako-corner sila ni Maharlika. Na, Correct. ang pwede lang Hawak talaga nila yung balls. Hawak talaga ni Maharlika yung balls. Sige, konting piyok mo. Pipi sa ikot itlog niyo. Oo, na parang, ang pwede lang makapag-deny ng katotohanan nito ay ang yellow government. Correct. Nagigets ninyo? Eh, Oo. paano kayong mag-deny? Eh, kiniklaim ninyo ng buong buhay ninyo na Jody Kid, Oo. si BBM. Ngayon, kung hindi deny nyo na hindi siya Jody Kid, eh, di niloloko ninyo ang mga bumoto kay Lenny.
Correct. True. Ayun.